There are many who are at ease, who are as it were asleep. They say, if prophecy has foretold the enforcement of Sunday observance, the law will surely be enacted. And having come to this conclusion, they sit down in a calm expectation of the event, comforting themselves with the thought that God will protect His people in the day of trouble. But God will not save us if we make no effort to do the work He has committed to our charge, na naitala sa Last Day Events 127.3. na ibig sabihin ang ibang mga taong naghihintay sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon na nakakaalam na mga mangyayaring kaganapan sa huling panahon ay komportable lang sila at wala silang ginagawa upang ipaalam sa mga tao ang babala sa nalalapit na Sunday Law na magre-resulta sa pagbubuhos sa mundo ng 7 huling salot. At ganito ang kanilang nasa isip: mangyayari naman talaga na magkakaroon ng Sunday Law sa buong mundo at ang expectation nila sa kanilang sarili ay proprotektahan naman daw sila ng Panginoon kapag nangyari na ang time of trouble. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanila na sila daw ay hindi ililigtas ng Panginoon kapag hindi sila nag-effort upang gawin ang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos na ipahayag ito sa iba ang nalalapit na Sunday Law sa buong mundo at pagbuhos ng 7 huling salot ng Diyos ang mga taong makikiisa dito. As faithful watchmen, you should see the sword coming and give the warning that men and women may not pursue a course through ignorance that they would avoid if they knew the truth, na naitala sa The Review and Herald, Extra December 24, 1889 at Last Day Events 127.4. As faithful watchmen, you should see the sword coming and give the warning that men and women may not pursue a course through ignorance that they would avoid if they knew the truth, na naitala sa The Review and Herald, Extra December 24, 1889 at Last Day Events 127.4. na ibig sabihin, bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan tayong maging aware at malaman ang mga nalalapit na mga kaganapan at paparating na mga panganib upang bigyan ng babala ang mga tao nang sa gayoy hindi sila maging ignorante sa mga mangyayaring ito. At kapag ito ay nalaman nila, ay iiwasan nila na makiisa sa pagpapatupad ng Mark of the Beast o Sunday Church attendance upang hindi sila makaranas ng puot ng Diyos. Dahil ang Sunday Law na ito ay ginawa upang ilaban sa tunay na sabat ng Diyos na kanyang batas. We are not doing the will of God if we sit in quietude, doing nothing to preserve liberty of conscience, na naitala sa Last Day Events 127.2, na ibig sabihin, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung tayo ay uupo lang na parang walang pakialam upang ipaalam ang darating na panganib para konsensyahin ang budhi ng mga tao. Naitala sa Revelation chapter 7 verse 1 to 3, at pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Na ibig sabihin, pinipigilan pa ng anghel ng Diyos na ibuhos sa ating mundo ang 7 huling salot, dahil binibigyan pa ng pag-asa ang mga tao makikinig at susundin ang babala ng Diyos, na kung ang isang tao ay sinunod ang babala ng Diyos, siya ay tatatakan para hindi makasama sa mga makaranas ng 7 huling salot, o sila ay bibigyan ng seal ng Panginoon, dahil ang may mga seal ng Panginoon ay hindi hahayaan ng Panginoon mapahamak
kapag ibinuhos na ang 7 huling salot, kundi ang mga taong yaon ay ililigtas ng Panginoon sa mga taong makararanas ng 7 last plagues, kundi siya o ang mga taong yaon ay pagkakalooban din ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Let not the commandment-keeping people of God be silent at this time, as though we gracefully accepted the situation na naitala sa Last Day Events 127.1, na ibig sabihin, huwag nawang mangyari na ang mga sumusunod sa commandment ng Diyos ay maging tahimik sa huling kapanahonang ito upang ipaalam sa iba ang mga mangyayaring kaganapan bago ibuhos sa mundo ang 7 huling salot. Dahil alam naman natin na kapag isinabatas na sa buong mundo ang Sunday church attendance o mark of the beast na inilaban sa marka ng Diyos, ay palatandaan na ibubuhos na din sa mundo ang 7 huling salot dahil winalang halaga ng ibang maraming tao ang babala ng Diyos at ang sinunod naman nila ay ang batas na inilaban sa batas ng Diyos. James chapter 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Na ibig sabihin, kung alam ng isang tao na mabuti ang magbigay babala sa mga tao dahil alam nila o alam niya na malapit nang dumating ang Panginoon, ngunit hindi naman niya ito ginagawa, ay pawang ito'y magiging isang kasalanan sa kanya. Ezekiel chapter 3 verse 18, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Na ibig sabihin ay sisingilin sa atin kapag hindi natin binigyan ng babala ang isang taong nasa maling landas at maling paniniwala. Ang mahalaga ay nasabi natin sa mga tao o nasabi natin sa taong iyon na may maling paniniwala ang babala ng Panginoon. Hindi man nila ito paniwalaan o paniwalaan man nila ito, ang mahalaga ay nagawa natin ang duty na ibinigay sa atin ng Diyos. Acts chapter 20 verse 26 to 27, kaya nga pinatototohanan ko sa inyo na sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Na ibig sabihin, hindi sisingilin sa atin ang dugo ng mga taong ating pinaalalahanan ng mga warning ng Diyos, dahil nagawa natin ang part na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang ipahayag sa ibang mga tao ang mga babala ng Panginoon. Binibigyan pa ng Diyos ng pag-asa ang bawat isa sa atin dahil sa kanyang habag, dahil ayaw niya tayong mapahamak, kundi nais ng Diyos na tayo ay makasama sa mga ililigtas.